Simulan na naman natin ang bago nating aralin. Kaya may mga bago din tayong makakasama. Tatawagin ko sila at sila ay magpapakilala din sa inyo. Come on, guys! Hi! Ako si Ate Vicky. Hi! Ako naman si Ate Lay. Kami ang inyong mga bagong makakasama sa darating na mga linggo. Dakila ang Diyos. Yan ang bagong kataga na dapat nating tandaan sa ating bagong aralin ngayon. Pwede bang sabay-sabay nating bigkasin? Dakila ang Diyos. Marami na naman tayong matututunan patungkol sa kadakilaan ng Diyos. Kaya mga bata, patuloy ninyo kaming samahan dito sa Goodness Club Online. Mga bata, ano ang iba't ibang paraan ng pakikipag-usap? Lahat ng yan ay mga paraan upang makilala mo ang isang tao. Ang Diyos ay may ilang mga kaparaanan upang makilala natin siya. Isa rito ay nakasaad sa ating talata ngayon. Ang pangunahing paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Ang Biblia ay ang totoong salita ng Diyos. Mensahe niya ito sa atin katulad ng isang liham. Isinulat ito upang makilala natin ang Diyos at lalo natin siyang mahalin. Ang ating talata ay mula sa aklat ng Salmo o mga awit. Kabanata 11, ang malaking numero, at talatang 1, ang maliit na numero. Sa awit 11, sinasabi ng Diyos sa atin kung sino siya at paano siya nangungusap sa atin. Makinig habang binabasa ko ang bahaging ito ng Biblia. Sa awit 11, sabi dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sabay-sabay nating basahin, mga bata. Awit 11, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang kalangitan ay binubuo ng lahat ng nasa langit at nasa kalawakan. Pwede ka ba magbigay ng ilang bagay na maaari mong makita sa langit? Tama! Lahat ng mga bagay na ito ay nagpapakita kung gaano kadakila ang Diyos. Sino ang Diyos? Siya ang lumikha ng lahat. Mahal ka niya at nais niyang makilala mo siya. Sinasabi sa atin ng kanyang salita, ang Biblia ang tungkol sa kanya. Pero maaari rin nating matutunan ng ilang mga bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Langit ang isa pang salita ng kalawakan. Ang mga bagay na ginawa ng Diyos ay nagpapakita ng pagiging kahanga-hanga ng Diyos. Tunay na alam niya ang lahat sapagkat siya ang gumawa ng lahat. Ang daigdig ay ginawa niya. Lahat ng nilikha ay nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Kung naniniwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas sa kasalanan, maaari mong sambahin ang Diyos sa tuwing mamasdan mo ang kanyang nilikha. Kapag tinitingnan mo ang mga bituin o ang magandang tanawin ng paglubog ng araw, maaalala mo na ang Diyos ang lumikha nito at nais niyang makilala at mahalin mo siya. Maaari mo siyang pasalamatan sa kanyang pag-ibig at sambahin. Ang pagsamba sa Diyos sa tuwing makikita mo ang kagandahan ng kanyang ginawa ay nagsasabing lubos siyang kamangha-mangha at kahanga-hanga. At ngayon ay isa sa ulo natin ang ating talata. Mayroon akong inihandang card na may mga pangalan ng hayop. Kung ano ang makuha natin ay gagawin natin ang aksyon or kilos ng hayop habang binabasa ang talata. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Unggoy. Okay, gagawin natin ay sabayan niyo yung action ng unggoy habang binabasa ang talata. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Awit 11, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, Susunod naman ay kangaroo. Sige, sabayan niyo din yung action or yung kilos ng kangaroo habang binabasa yung talata. Okay, ready? Go! Awit 11, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan.
Awit 11, Susunod naman ay pato. Sige, sabayan niyo yung action ng pato at habang binabasa yung talata. Awit 11, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, Next ay pusa. Gayahin natin yung action ng pusa. Ready? Go! Awit 11, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, Next ay aso. Gayahin natin yung action ng aso. Ready? Go! Awit 11, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, Last na lang ay ibon. Okay, gawin natin yung ginagawa ng ibon. Ready? Go! Awit 11, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, Naisaulo niyo ba mga bata? Okay, sabay-sabay tayo nung walang tingin sa visual natin. Sabay-sabay natin isaulo. Awit 11, Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Awit 11, Tingnan kong mahulaan kung ano itong larawan. Sige nga, itong una. Ano kaya ito? Paru-paro? O, tingnan natin kung paru-paro nga. Aba, magaling! Ito nga isang paru-paro. Itong pangalawa, ano kaya yan? Lambat? Uy, tingnan natin kung ito nga ay lambat. Bubuksan ko itong ating larawan. Malindi lambat, ito isang tutubi. Oo. Itong pangatlo, ano kaya ito? Bulaklak? Ay, magaling. Nahulaan uli ang pangatlong larawan. Tama, ito ay isang bulaklak. Ang Diyos lamang ang makapaglalagay ng detalye sa bawat bagay na kanyang nilikha. Sa pamagitan ng mga bagay na nilikha ng Diyos, matututunan natin kung ano o sino siya. Sa dahilan, ang Diyos ang gumawa ng lahat at siya ang nagmamayari ng lahat ng nasa mundo. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng kakayanan para pag-aralan ang kanyang mga ginawa. Gamit ang mga kasangkapang tulad ng microscope, telescope, makikita natin ang kagilagilalas na detalye at kadakilaan na iniukol ng Diyos sa kanyang nilikha. Sa Biblia, nangusap ang Diyos sa isang lalaking nagngangalang Job tungkol sa mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa. Sinabi ng Diyos kay Job na siyang naglagay ng pundasyon ng daigdig. Ginawa niya iyon mula sa wala
at ang mundo ay nakabitin sa wala. Hinahawakan ng Diyos ang mundo sa kalawakan. Tamang-tama lamang ang layo nito sa araw at buwan. Ipinakikita ng mundo kung paano ang Diyos ay may kapamahalaan sa mga bagay na ginawa niya at siya ang may kapangyarihan upang magpatuloy na kumilos ang mga ito. Sabay-sabay natin sabihin ito. Dakila ang Diyos, siya ang may kapamahalaan. Ulitin natin. Dakila ang Diyos, siya ang may kapamahalaan. Nilikha ng Diyos ang dagat at ang karagatan at sinabi sa kanila kung saan sila dapat at hindi dapat pumaroon. Ano ang mga bagay na nakatira sa karagatan? Pating? O ano pa ba? Balyena? Oo. Mayroong pating o balyena at marami pang iba na nakatira sa karagatan. Lumikha ang Diyos ng maraming kamangha-mangha at di pangkaraniwang mga bagay na naninirahan sa karagatan. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin tuklasin ng mga siyentipiko kung ano ang mga iba't ibang uri ng nilikha ang nakatira roon. Ipinapakita ng karagatan kung gaano napakamalikhain ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ginawa niya. Sabay-sabay natin sabihin ito. Dakila ang Diyos, siya ay malikhain. Ulitin natin. Dakila ang Diyos, siya ay malikhain. Nakikita na ba kayo ng snow o larawan ng snow? Alam niyo ba na walang dalawang snowflakes ang magkatulad? Kung titingnan ninyo ang snowflake sa microscope, makikita ninyo ang bawat isa nito ay bukod tangi at napakaganda. Kapag nakakita kayo ng snow, maiisip ninyo kung paanong maingat na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Isigaw! Dakila ang Diyos! Iniintindi niya ang bawat detalye. Okay, sabay-sabay tayo, isigaw! Dakila ang Diyos! Iniintindi niya ang bawat detalye. Nakatira ang mga ligaw na kambing sa mataas na bahagi ng bundok na malayo sa mga tao. Kapag may panganak ang mga kambing na sanggol, madalas hindi ito alam ng mga tao. Ngunit alam niyo ba kung sino ang nakakaalam? Ang Diyos! Nakikita ng Diyos kapag nanganak ang ligaw na kambing. Kaya niyo bang malaman ang araw ng kapanganakan ng bawat hayop at ng bawat tao? Alam ng ating nakagigilalas na Diyos ang lahat ng pangyayari sa lahat ng panahon. At siya ay may pakialam sa lahat ng bagay sa mundo na ginawa niya. Sabay-sabay natin sabihin, dakila ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Sabayan niyo ako, dakila ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Sinasabi sa atin ng ating memory verse sa araw na ito na ipinapahayag ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos. Sabay-sabay natin sabihin, awit 11, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Mababatid natin ang mga bagay tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng kahanga-hangang mundo na kanyang ginawa. Mababatid natin may malasakit ang Diyos tungkol sa kanyang nilikha. Ikaw at ako ang pinaka-natatanging nilikha ng Diyos. Mahal ka niya at higit pa sa iyong inaakala. Matuwid ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Banal siya, hiwalay sa mga bagay na masama. Kapag tinitingnan natin ang mundo, makikita natin kung gaano kahanga-hanga, mapagmahal at mapagkalinga ang Diyos. Nagpapakita iyan ng kanyang kaluwalhatian. Nang likhain ng Diyos ang daigdig, perpekto ito, walang maipipintas dito.
Hindi nag-aaway o nagpapatayan ang mga hayop. Walang anumang sakit o sakuna. Kumikilos ang lahat sa perpektong ayos. Ganito ba ang mundong nakikita natin ngayon? Hindi. Hindi ganito. Minsan, ang mga hayop ay nagkakasakitan. Minsan, ang mga tao ay nag-aaway at nagpapatayan. Nagkakasakit ang mga tao at namamatay. May mga sanhi ng likas na sakuna katulad ng baha, buhawi at sunog. Nagkakaroon ng digmaan ang mga bansa. Ano na ang nangyari sa perpektong nilikha ng Diyos? Ang mga tao ang huling ginawa ng Diyos pagkatapos niyang mailagay ang mga kahanga-hangang bagay sa daigdig. Ang mga unang taong ito ay perpekto din. Hindi sila nagkakasakit. Ngunit ang dalawang unang taong ito, isang lalaki at isang babae na nagngangalang Adan at Eva, ay piniling paniwalaan ang kasinungalingan tungkol sa Diyos. Sinuway nila ang Diyos at ginawa ang bagay na ayaw na gawin nila. Nang sumuway sila, hindi na naging perpekto o mabuti ang mga bagay sa mundo. Dumating sa mundo ang pagkakasakit, kalungkutan, at kamatayan. Unti-unting nakalimutan ng mga tao ang Diyos. May ilang mga tao ang nagsabing hindi ang Diyos ang lumikha sa mundo, kundi basta na lamang ito nangyari. Ginawa ng kasalanan na makalimutan ng tao ang tungkol sa Diyos. Ano ang kasalanan? Marahil narinig mo na ang tungkol dito. Ang kasalanan ay anumang bagay na laban sa Diyos na banal. Ikaw at ako ay maaaring maapektuhan sa ilang kaparaanan. Basahin natin ang sinasabi sa Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, dahil ang lahat ay nagkasala. Dahil sinuway ni Adan at Eva ang Diyos, ikaw at ako ay ipinanganak na may pagnanais na sumuway sa Diyos. Ayaw nating maniwala na ang Diyos ang manlilikha. Lahat ng tao sa daigdig ay nagkasala. Naapektuhan ka rin ng kasalanan dahil ito ang naghihiwalay sa iyo sa Diyos ngayon at magpawalang hanggan, malibang maniwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas sa kasalanan. Ang kasalanan ay nakaaapekto sa iyo, ganun din sa mundo. Ito ay nagdulot ng mga sakit at kamatayan. Dahil sa kasalanan, nakalimutan ng mga tao ang Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundo ayon sa kanyang ikasisiya sapagkat ito ang gusto niya. Ang mundo ay maganda pa rin at kamangha-mangha, ngunit maraming masasamang nangyari dahil sa kasalanan. Sapat ba ang kapangyarihan ng Diyos upang maitama ang mga bagay-bagay? O magiging ganito na lamang ba ang mundo? Sapagkat ang Diyos ay kamangha-mangha at makapangyarihan, may plano siyang gawing mabuting muli ang kanyang nilikha. Sa katunayan, ang plano niyang gawin ito ay nagpasimula pagkatapos na magkasala sa kanya sina Adan at Eva. Ipinangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang tagapagligtas upang ang tao ay hindi na mawalay pa sa kanya. Jesus ang pangalan ng tagapagligtas. Siya ang perpektong anak ng Diyos. Pumarito si Jesus sa mundong puno ng kasalanan. Pinili niyang maging isang sanggol at iwan ang perpektong langit para sa hindi perpektong mundo. Ito ang plano ng Diyos upang patawarin ang iyong mga kasalanan at hindi ka na mawalay pa sa Kanya. Ang planong pagliligtas ng Diyos
ay si Jesus ang magbabayad ng iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng paghihirap at kamatayan sa krus. Ang sabi sa unang Juan 4:14, nakita namin at pinapatutuhanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Namatay si Jesus at inilibing, ngunit nung ikatlong araw, nabuhay siya muli. Oo, buhay siya. Naghahari sa langit. Ginawa ito ni Jesus upang mabago ang iyong kalooban na may bagong naisin at pag-uugali. Basahin natin ang sinasabi sa pangalawang Korinto 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ito ang plano ng Diyos upang maibalik ang dating ugnayan ng tao sa Kanya. Si Jesus ang tagapagligtas na dumating upang hindi ka na mawalay sa Diyos. Yan ang unang bahagi upang maitamang muli ng Diyos ang Kanyang nilikha. Ang plano ng Diyos ay gagawa siya ng bagong mundo isang araw. Isang daigdig na hindi masisira ng kasalanan. Magiging perpekto ito, gaya ng unang ginawa ng Diyos ang mundo. Katulad ng ginawa ni Jesus sa krus na nakapagpapabago sa mga tao, isang araw gagawa ang Diyos ng isang bago, perpektong langit at lupa kung saan doon ay walang kasalanan, kalungkutan o kamatayan. Hindi natin alam kung kailan niya ito gagawin, pero gagawin niya ito. Ipinangako niya ito at laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ngunit, sino ang titira sa at masisiyahan sa bagong mundong ito? Sila na nagtiwala kay Jesus upang iligtas sa kasalanan. Malulugod sila sa nilikha na katulad ng unang likhain ito ng Diyos noong pasimula pa. Sa katunayan, higit pa itong mabuti kaysa dati. Isang kamanghamanghang bagay na dapat asamin. Nais ng Diyos na maging malapit ka sa Kanya ngayon pa lang dito sa lupa. At isang araw, makasama ka niya ng walang hanggan. Kung hindi ka pa naniniwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, nais niyang ayusin ang problema ng kasalanang naghihiwalay sa iyo sa Kanya. Sinasabi sa talata sa Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ang ibig sabihin ng sumampalataya ay magtiwalang lubos na si Jesus ay anak ng Diyos na pumarito sa lupa upang siya ang magbayad ng iyong kasalanan. Ito ay ang pagnanais na talikuran ang sarili, yung sarili mong kagustuhan, at sa halip ay sundin ang nais ng Diyos. Kung maniniwala ka na si Jesus ay namatay at nabuhay muli para sa iyong kaligtasan, maliligtas ka. Hindi ka na mawawalay sa Diyos. Sa halip, magiging kaibigan mo siya. Kapag namatay ang iyong katawang lupa, titira ka sa langit na kasama ng Diyos. Isang araw, bubuhayin ng Diyos ang iyong katawan mula sa libingan at titira ka sa bagong mundo na gagawin ng Diyos. Nais mo bang magtiwala kay Jesus ngayon? Kung nais mo magtiwala sa Panginoong Jesus ngayon, pwede mong ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin. Pwede kang tulungan ni Ate Vicky kung ano ang sasabihin. Sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin, pero dapat totoo sa puso mo na ito talaga yung laman ng puso mo at nais mong sabihin ito sa Panginoong Diyos. Okay, ipapulo at ipikit ang mata at sabayan mo ako sa pananalangin. Panginoong Diyos, inaamin ko po
na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay sa krus at nabuhay na muli para bayaran ang aking mga kasalanan. Sa oras niya ito, kinikilala ko si Jesus at tinatanggap ko sa aking buhay bilang aking sariling tagapagligtas. Nais ko na mamuhay na sumusunod sa Kanya. Tulungan mo po ako na gawin kung ano ang tama at makabibigay ng lugod sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nagtiwala ka na kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, maaari mong sambahin ang Diyos sa tuwing mamamasdan mo ang Kanyang nilikha. Anong iyong tugon kapag nakikita mo ang mga kamangha-mangha at bawat detalye ng lahat ng Kanyang nilikha? Basahin natin ang sinasabi sa awit 95:6. Tayo nang lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Kapag nalaman natin napakadakila ng Diyos na naisin nating sambahin siya at sabihin napakadakila niya, pinapasalamatan natin ang lahat ng Kanyang ginawa. Sabay-sabay nating sabihin, dakila ang Diyos. Ganito dapat ang iyong tugon kapag nakikita mo ang mga dakilang bagay sa iyong paligid. Maraming paraan kung paano mo sasambahin ang Diyos dahil sa Kanyang kadakilaan. Una, maaari kang umawit ng mga papuring awit sa Kanya. Maaari kang gumuhit ng larawan mula sa Kanyang nilikha na nais mong pasalamatan siya. Maaari mong sabihin sa ibang tao kung gaano kadakila ang Diyos. Kapag nakakita ka ng anumang maganda sa nilikha, pwede mong sabihin, dakila ang Diyos. Dakila ang Diyos. Pwede bang sabay-sabay natin bigkasin? Dakila ang Diyos. Ang unang paraan na ginamit ng Diyos para makilala siya ng mga tao ay sa pamamagitan ng Kanyang mga nilikha. Paano natin patuloy na matatandaan na nangungusap ang Diyos sa iyo? Ang talata na ating sinaulo ay magpapaalala na makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Bigkasin natin uli ang ating talata. Awit 11:1. Ang kalwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalamitan. Ang ginawa ng Kanyang kamay ipinapakita ng kalawakan. Awit 11:1. Natuklayan natin kung paano nangusap ang Diyos sa atin. Abangan natin sa susunod na linggo ang pangalawang paraan na ginamit ng Diyos para makilala natin siya. Kaya, patuloy ninyo kaming samahan next week. At pansamantala, muna kaming mawawala nila Kuya Mark, Kuya JP, at ako. Sa susunod ay magkikita pa rin tayo. Kaya, patuloy na gabanan niyo kami dito sa ating Good News